Nagsimula ang Abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. FYI, ako si Jigo Postolero. FYI, ako naman ang inyong lingkod, Raya Kapulong. Hatid namin ang mga impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta, dito lang yan sa For Your Information. Ito ang FYI. It's a happy Wednesday and welcome back to you and me. Yes, partner. Oo. Ang dami na kami sa'yo sa linggong ito, syempre. Nandiyan lang ako sa diba? paligid, nakamasid. Pero yun nga, tinamaan ako partner ng sakit. Ayan, Akala ko immortal Grabe. ako Yun nga. pero Bihirang-bihira yan, partner. Pero maganda yan sa nakabalik ka na, yun ang mahalaga dyan. Ingat yung ating mga kaabante dyan, lalo yung panahon ngayon ay maya-maya mainit, Yun. maya-maya na naman umuulan ng malakas. So yun, hindi na tayo nakaligtas. Yan, sa unpredictable sakit. Oo, correct. So mahal magkasakit. At Tama. yung friend natin na si Ayun. Francis Folve, para Correct. hindi magkasakit ay nagpa-check up. Ayan, para Dapat sure pala na. talaga, Yes, dapat sigurado pala talaga partner ginagaya natin si Idol Francis. Ayan, Nagpapa-check check up. Yan, So, importante yan. Correct. So kumusta ka naman? Ayan, ako ay game na game para sa ating mga ka-FYI all over the world. Kaya talagang kapag kami mga kaibigan tayo na nangangailangan ng palit, nandyan tayo agad. Oo nga, huwag kang magkasakit dahil ikaw ang pambansang Spare pamalit. tire. Spare tire ba? Parang wag ganyan. na wag ka. Ano na lang bang black yung hindi mo? Wag naman. Ayoko rin. Ano na lang ba yung ano mo? Baka si Sir Benji Alejandro naman Oo. di ba? Wag naman sana. Mahirap yun. Sir Commentary. Benji Alejandro may may nagpe-presenta dito kung Ayan gusto na, mo ayan daw na. munang magbakasyon somewhere. Kaya Pero, naman ni Sir kasi umaga pasok niya. Pwede siyang umalis kahit anong oras ng 5 onwards, di ba? Pasok. Pero inom tayo ng mga vitamins. Yan, importante. Importante yan. At magpa-check up. Correct. Yun nga yung At syempre, kumusta hindi natin? Na-miss ko ito, partner. Yes, Lalo na yung mga oo. nakikinig sa atin sa mas pinalakas na talapihitang 1494. Kumusta po kayong lahat? Ayan. Inom po syempre, kayo no? ng vitamins para hindi magkasakit. Tama, vitamin C nga ang susi dyan. Talagang healthy juices. No? Iwasan yung mga hindi dapat. At syempre, sa lahat ng mga nakatutok sa social medias natin, nandiyan ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Subaybayan niyo po lahat ng programa ng Abante. At syempre, wag din natin kalimutan, partner, ang mga nanonood sa atin mula sa North America. Ang mga kamag-anak namin ni Francis Folve dyan sa Australia. Wow. Na para bang magkamag-anak kami ni Francis Folve. Hello po sa inyo dyan. At sa LA, sa Ligaw, Albay, hello. In attendance check nila ako. Correct. O, nalaman Oo. nilang may sakit ako dahil... Inalam nila, no? Oo, Ba't wala ka today. Oo, tama. Ngayon masaya na sila kasi you're back, I'm partner. back. Oo. Ayan. So, sa Singapore, sa saan pa ba? Sa Dubai, Ang dami, ang all over dami, the world all na yan. over the world, at saan mang sulok ng mundo. Hello po sa inyo. Ayan, di ba?
Simulan na natin, partner. Okay. Marami tayong pag-uusapan ngayong umaga. Laban. Samantala, para sa ating topics for today, dagdag sahod maaaring mauwi sa dagdag presyo ng mga bilihin. Pantay na edukasyon isinusulong ng Quezon City sa National Disability Rights Week. Childhood obesity patuloy na binabantayan ng mga health expert. Samantala, para sa ating kaalaman to the max, alamin kung ano nga ba ang science sa likod ng desert stomach. Dessert. Kasi yung Alam ko brown din- kasi parang parang Papunta tayo sa desierto. Sinasabi ko sa iyo, pa Dubai, ipahinga mo pa na. Egypt. Oo, ganun kasi Binati yung ko dating, lang yung oo. Dubai, partner. Ikaw talaga. Oo. Nagulat din ako. Oo. Sabi, ganito na ba to? Dessert stomach pala. Oo, correct. di ba nagulat Oo, ka tama, doon? Diba? Oo nga pala, bakit cake? Tapos biglang nga, no? Tama naman. Dessert, partner. Correct, And dessert. speaking of dessert, mga kaabante, bago tayo dumakot sa ating mga good vibe stories for today, alam nyo ba na may tamis at saya sa bawat kagat? Yan ang hatid ng Tangerine Chocolates Philippines. Gawa sa dekalidad na tsokolate at masarap na ingredients, bawat piraso ay puno ng pagmamahal at saya. Para sa regalong walang kapantay, subukan mo na Tangerine, a taste of hope and happiness. Samantala, kasabay ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila, nagbabala ang Foundation for Economic Freedom sa posibleng epekto nito sa presyo ng mga bilihin, negosyo at trabaho. Ang detalye alamin natin sa FYI report ni Jasmine Canonoy. Sa gitna na nakatakdang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila, nagbabala ang Foundation for Economic Freedom o FEF na maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto sa ekonomiya kung hindi muna ito masusuri ng mabuti. Ayon sa grupo, bagamat layunin ng wage hike na mapagaan ang gastusin ng mga manggagawa, posibleng mauwi rin ito sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ay dahil maaaring ipasa ng mga negosyo sa mga mamimili ang mas mataas na gastos sa pasahod. Pinangangambahan din ng FEF na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises na bumubuo sa malaking bahagi ng mga negosyo sa bansa. Dahil limitado ang kanilang kita at patuloy na humaharap sa mataas na gastos sa operasyon, maaaring mapilitan ng ilan na bawasan ang bilang ng empleyado, paikliin ang oras ng trabaho o tuluyang magsara. Bukod dito, maaari ding bumagal ang paglikha ng mga bagong trabaho dahil magiging mas maingat ang mga kumpanya sa pagkuha ng karagdagang manggagawa. Ayon pa sa FEF, kung sabay natataas ang sahod at presyo ng mga bilihin, maaaring mabawasan din ang tunay na halaga ng dagdag na kita ng mga manggagawa. Gayunman nananatiling layunin ng wage increase na mapabuti ang kabuhayan ng mga empleyado. Hamon ngayon sa pamahalaan ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng pagtaas ng sahod, pagkontrol sa inflation at pagpapanatili ng matatag na negosyo at sapat na oportunidad sa trabaho. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Maraming salamat, Jasmine, sa iyong report. Ayan. Yun nga, tama, partner. Yan yung naging concern nung mga kaabante nating manggagawa na yung, although good news dahil tumaas ang kahit kanila, papano. oo. Pero para sa iba, yung, lalo na yung mga grupo ng manggagawa, parang kakarampot compare dun sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alalahanin mo yung presyo ng gasolina. Tumaas din. Ang tindi nung taas, diba? 12 pesos, oo. 11 pesos, mga ganyan. Kasabay pa dyan yung mga presyo ng mga bilihin. May kuryente pa tayong iniisip. Tubig. Yan, So, talagang Mayroon talaga silang hirap pag-aray kasi nga kung titignan natin, yung itinaas, parang ipapanapal din yon doon sa mga pagtaas din ng mga bilihin, bayarin at kung ano man. So parang ang dating, parang wala din nangyari. Yun ang siguro nga kanilang pinaka-iniinda dyan na partner. ngayong darating na SONA, partner, for sure, yung mga grupo ng manggagawa. Ayan. Isa na naman yan sa mga aabangan kung ano ang magiging, kung ano ang say ng Pangulo Ayan, dito. correct. Kung meron bang aasahang another round ng dagdag sahod. Ayun. Or tingnan natin. Hanggang sa pumantay siguro, parang gano'n. Parang siyempre kailangan nilang alamin kung ano ba talaga yung nararapat na amount dyan at
tumugma doon sa pangangailangan ng mga Pero kababayan ang hirap natin. kasi, di ba, kahit yung mga sinasabi na nila mga nasa laylayan, paano din yung nasa middle class? Ganun din, Na oo. walang paggalaw. Correct. So, mas affected mahirap din yun. sila. Tama. So, ako maraming factors talaga yung Parang magdo-domino effect ito. Sana magkaroon ng isang solusyon dyan na magiging beneficial sa lahat Para sa po ng lahat. antas. Ayan, Oo, correct. Tama. correct. And speaking of that, pantay na oportunidad. Oportunidad ang ating usapan. Pantay na oportunidad sa edukasyon para sa bawat bata. Ito naman ang layunin ng Quezon City sa sinasagawang Building Bridges Stakeholders Forum. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Andrea Cusa. Mas pinalalakas pa ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang advokasya para sa pantay na edukasyon matapos nitong isagawa ang Building Bridges Stakeholders Forum on Inclusive Education bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Layunin ng forum na pag-isahin ang iba't ibang mga sektor ng edukasyon upang talakayin ang mga polisiya, programa at pinakahuhusay na pamamaraan sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa lahat ng mga mag-aaral kabilang ang mga batang may kapansanan at may espesyal na pangangailangan. Dumalo sa pagtitipon ang mga school heads at iba pang education stakeholders na nagbahagi ng kanilang karanasan at mga mungkahi kung paano higit pang mapapalawak ang inclusive education sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Pinangunahan ang programa ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Majority Floor Leader Councilor Ali Medalla, Persons with Disability Affairs Officer Debbie Dacanay at Schools Division Superintendent Carlin Sidelia. Nakaisa rin si QC Education Affairs Unit Officer in Charge Marquis Veloso at Kabahagi Center for Children with Disabilities Director Karen Sagun. Ayon sa pamahalaang lungsod, mahalagang mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat bata na matuto sa isang ligtas, bukas at inklusibong kapaligiran anuman ang kanilang kakayahan o kalagayan. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, patuloy na isinusulong ng Quezon City ang isang lungsod kung saan walang naiiwan at bawat mag-aaral ay may pagkakataong maabot ang kanilang buong potensyal. Para sa FYI, Andrea Cusa, Abante. Maraming salamat sa report, Andrea, at agree ako, partner. Oo, di ba? Equality, ang pinaka-importante dyan. Na bata pa lang, malalaman nila na parang hindi sila hopeless. Meron silang opportunity pa rin na maabot ang kanilang gusto, anuman ang kanilang kalagayan. Nag-guest natin dito sa FYI si... Last time, last time yung, si... kay Ma'am Ruby, no? Oh, yes. Diego Garcia, tama ba? Yung content creator, ayun. Diba? Nakaka-inspire Correct, siya, tama. diba? Kasi wala kang makikitang bakas ng insecurity Correct, or oo. kahit anumang... Taas noo siya, actually. Yes, oo. Actually, Tama. diba? Yung confidence niya. So, talagang Dapat may ganon. inspire ka Correct. sa kanya kasi despite and in spite of everything na pinagdaanan niya, parang 'di ba ikaw Lalo biglang- pa siyang umabante sa buhay, di ba? Yes, Kasi oo. technically tayong walang problema o kung ano man, pero nahihirapan tayo. What more Or pa yung nagrereklamo taong yan, tayo. yung parang ungrateful pa minsan, di ba? Na makaya pa tayong hinihiling. Pero yung mga kagaya ng content creator, talagang lalo pa niyang ginamit ito para lalo siyang umangat. maka-inspire din sa iba. maka-inspire Yun mga yung tao. sabi niya Yan. sa kanya. So, saludo kami sa Quezon City para sa isinusulong nila lang pantay na edukasyon. I hope sa iba ding LGU dito sa Metro Manila. Ganun din, Maging sa yes. mga probinsya partner na dapat isulong din yung pantay-pantay na edukasyon. Hindi lang sa edukasyon sa iba pang sektor siguro. Yan, oo, tama. Not just education. At tinanong din natin si Diego noon kung ano pa ba yung mga kulang. Siguro yung kanilang yung access nila. Ayun, correct. Yung Tama. ng mga PWD siguro dapat Dagdagan or tipong may assistance talaga. Like for example, sa mga public Not just yung establishment. mga discount Ayun, but oo. sa lahat ng lugar. Overall assistance. Oo, Ayun na ang maganda. parang hindi mo mararamdaman na PWD. Correct. sila. Oo, yun ang maganda dyan.
Tama. Samantala, patuloy na tumataas ang kaso ng childhood obesity. Kaya naman pinapaalalahanan ng mga eksperto ang mga magulang na bantayan ang tamang nutrisyon at timbang ng kanilang mga anak. Para sa detalye ng balitang yan, narito ang FYI report ni Jason Jupiter. Hindi sapat na batayan ng mabuting kalusugan ang pagiging chubby ng isang bata. Ayon sa mga health expert, bagamat maraming magulang ang naniniwalang ang matabang bata ay mas malusog, mahalaga pa ring masuri kung ang kanyang timbang ay naaayon sa edad at taas. Batay sa pamantayan ng World Health Organization o WHO, ginagamit ang growth standards upang matukoy kung normal, kulang o sobra ang timbang ng isang bata. Kapag lumagpas sa tamang sukat ang timbang, maaari itong maituring na overweight o obesity na may kaakibat na panganib sa kalusugan. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng kaso ng childhood obesity, ang madalas na pagkain ng matatamis, mamantikang pagkain at processed food, gayon din ang kakulangan sa pisikal na aktibidad. Mas maraming bata rin ang mas pinipiling gumamit ng cellphone, tablet at iba pang gadgets kaysa maglaro sa labas. Ayon sa mga eksperto, ang sobrang timbang sa murang edad ay maaaring magdulot ng alta presyon, diabetes at iba pang sakit habang lumalaki ang bata. Kaya naman hinihikayat ang mga magulang na magbigay ng balansing pagkain na may gulay, prutas, whole grains at protina, kasabay ng regular na ehersisyo at aktibong pamumuhay. Kung mapansing mabilis ang pagdagdag ng timbang ng isang bata, ipinapayo ang agarang pagkonsulta sa pinakamalapit na health center upang mabigyan ng tamang pagsusuri at nutrition counseling. Ayon sa mga eksperto, ang tunay na sukatan ng kalusugan ay tamang paglaki, wastong nutrisyon at aktibong pamumuhay, hindi lamang ang timbang. Para sa FYI, Jason Jupiter, Abante. Thank you, Jason Jupiter, sa iyong report. Correct. At dapat talagang bantayan ng mga health expert yan, partner. Lalo na ngayon, ang dami nang naglabas ang mga kung ano-anong mga fast food. Ayun, oo, at di ba? mga junk food na Akala natin okay. Na-guilty din Oo. naman tayo. Tama naman, oo. Minsan. Pero pag pero ang sabi nga ay yung kabataan. Yan, hindi na tayo oo. Kasi kasali diba, parang doon. yun ang kagustuhan. Pero I certainly agree with Jason, no? Kasi akala kasi ng marami na pagka chubby o medyo malusog, yung malusog Akala na malaki, natin. no? Akala nila yun yung tama. Na, sige, Healthy. pakainin mo pa kasi cute naman tignan, no? Napatunayan ko yan sa isang kasamahan natin na si Seb. Kasi natatanong ko sa kanya, gaano ka healthy nung kabataan mo? Yun pala, yun nga, gaya ng mga nabanggit kanina, yun pala ang kanyang kinahihiligan at medyo pinagsisisihan niya na nung siya ay lumaki. Kasi mahirap pala itong malus kapag hindi ka nagpatingin sa doktor. O kailangan doktor na magsasabi kung paano. Siya talagang case study mo. Diba? Parang hanggang ngayon, healthy pa rin. Medyo healthy pa rin siya. Yun nga ma'am. Pero ibig Parang sabihin, hindi siya mula nag-lose. pagkabata pala, dapat pala tutukan na ito. Oo, akala Pag natin medyo pag bata, ma-chubby. akala natin cute yung mga Oo, ganun. siya kasi hinayaan na parang, sige, cute lang. Hanggang sa lumaki. Hanggang Yung gano'n, oo. Pero mahirap pala ito, partner, pagka hindi na natutukan kasi parang eventually dadali mo to magkakasakit ka sa mga kung ano man, puso, kung ano. So dapat bata pa lang mabantayan na talaga. May mga kakilala ko na yung mga anak nila, hindi nila ini-introduce yung pagkain ng Mga junk processed, food. yan. Mga processed food, junk food. Lahat yan, yung mga hotdog, bacon, hindi nila ini-introduce yun. Ang binibigay nila, pag nagkikrave ng, halimbawa, yung mga chocolate, junk food, prutas. Ayun, yun ang maganda dyan. Oo, Oo. tsaka yung mga gulay, tinatago nila dun sa Sa ilalim ng kanin. sa kung paano man nila hinahalo yung mga yon. Oo, kasi So, magandang kadalasan sa ilalim idea ng nga kanin naman yan, yung yun. tipong ang saya-saya na ng kain, then all of a sudden, may gulay pala sa ilalim. Yung mga Oo. kaabante nating mga kabataan, oo, watch out po sa mga kinakain nyo dahil Tama. wag niyong sabihin Correct. na bata pa naman ako. Ayun, Oo, tama. kasi tandaan mo, Gigo, may mga mangilan-ngilan Yun nga. na nagkakasakit. High blood na, bata yung mga pa. crucial cases, yung iba 20 secret
Class EAD. pa lang. May mga Oo, ganon. diba? Oo, bata pa lang. Naku. Nakakatakot yan. So, health is wealth, ha? So, talagang bantayan natin yan. Pero wala natin sinasabi na huwag silang kumain ng mga gusto nila. Pero syempre, kailangan In moderate moderation. yung... Or mas very well marami yung mga masusustansya. Tama. Oo. Yun. Maggulay tayo. Ayun ang mahalaga dyan. At syempre, kasabay naman ng pag-usbong ng modern banking, dumarami rin ang financial scams. Alinsunod sa panuntunan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas binaiigting ang proteksyon laban sa financial scams sa pamamagitan ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Layunin nitong labanan ng phishing, smishing, money muling at iba pang panlilinlang na kadalasan ay isinasagawa gamit ang links na ginagamit para makuha ang OTP, PIN at iba pang sensitibong impormasyon ng mga account holder. Sa ilalim ng nasabing batas, may kapangyarihan din ng mga bangko na i-hold ang mga account na posibleng may kaugnayan sa scam bilang agarang hakbang para maprotektahan ang mga biktima. At para naman sa karagdagang seguridad, huwag kalimutan ng stop, check, report at protect. Mag-pause pag may duda at i-verify ang mga detalye at sender, mag-report sa official channels at siguraduhin laging protektado ang inyong account. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Land Bank, empowering Filipinos for a better future. Samantala sa aming pagbabalik, real estate investment, magandang investment pa rin ba ngayon? Alamin yan mamaya, kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Looking for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph. Tuloy-tuloy ang paghatid ng mga programang umaabante. 12 noon, Abante sa tanghali. 1 p.m. Sports Now. 2 p.m. AE Minin. 3 p.m. FYI. 4 p.m. Hoy! Listen! Kasama mo sa maghapon, kasama mo sa pag-abante. Simulan na natin ang balitaan sa ating mga headlines. Presyo ng langis, bumagsak. US President Donald Trump nagbanta na muling aatakihin ng Iran grade 9 student na maril sa loob ng eskwelahan. Sa anipuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao na kumpirmang presensya ng El Nino conditions. Matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Hindi po ito issue lang ng Barbie, ito po ay national issue na. Sa ngalan ng buong pwersa ng Abante na walang sawang naghahatid ng mainit na balita, ako ang iyong kaabante, Bea Santiago. Ako naman ang inyong kaabante, Paolo Spiritu, para sa Abante sa tanghali. Abante Reels. Mula sa himpapawid, makikita ang dalawang mukha ng Belgrade, ang makasaysayang kabisera ng Serbia at ang mabilis nitong pag-usbong bilang modernong lungsod. Tampok sa tanawin ang Serbian National Assembly, St. Mark's Church, City Hall, Hotel Moskva at Hotel Balkan. Habang abala ang mga plaza, cafe, pedestrian zone at pangunahing lansangan. Nakatayo rin sa gitna ng syudad ang dating Army Headquarters na napinsala noong 1999, isang bakas ng magulong nakaraan ng lungsod. Sa kabilang bahagi, makikita ang Belgrade Waterfront, mga bagong apartment tower, modernong gusali at lumalawak na skyline sa tabi ng ilog. Sa Belgrade, hindi naglalaban ng luma at bago. Magkatabi silang bumubuo sa pagkaakilanlan ng isang lungsod na patuloy na sumusulong. Mga kwentong inabangan, mga pahinang nagpakilig, at mga istoryang tumagos sa bawat puso. So I guess, this is goodbye then. Be,
Will you marry me? Bakit parang hirap-hirap naman, ma? Ngayong July, Oh my God! muling bubuhayin ng Abante Entertainment in cooperation of Fatigue Studio ang Wakasan. Mga microdrama na maghahatid ng kilig, saya, inspirasyon at mga aral na malapit sa puso ng bawat Pilipino. Mapapanood sa Abante YouTube channel. Mag-subscribe na para updated sa mga bagong episode. Wakasan, maikling kwento, malaking puso. Dito lang sa Abante, kasama mo. Nagbabalik ang programa ang FYI sa gitna ng pabago-bagong ekonomiya at mataas na presyo ng mga bilihin. Marami ang nagtatanong kung ideal pa bang mag-invest sa property. Ayon sa mga eksperto, nananatiling magandang investment ng real estate dahil maaari itong tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon at magsilbing pagkakitaan sa pamamagitan ng pagpapaupa. Gayunman, mahalagang isaalang-alang ang budget, interest rates sa housing loan, sa lokasyon at layunin ng pagbili. Pinapayuhan din ng mga nais mag-invest na magsagawa ng masusing pag-aaral sa merkado upang matiyak na ang kaniyang puhunan ay angkop sa kasalukuyang sitwasyon at pangmatagalang plano. Kaugnay niyan, makakasama natin live dito sa Abante Studio ang property specialist Sir Junvic Olivar at Sales Director Yuan Valencia. Welcome po sa morning. FYI. Welcome sa FYI. Hello po, maraming salamat po saan. Ang unang tanong ng lahat, di ba? Lalo na ngayon ay nasa gitna tayo ng crisis. Yun. Ideal pa ba ang property investment ngayon? Oo naman po. Kasi ang real estate pa rin naman ang isa po sa best investments natin. Kasi syempre, nag-appreciate siya through time. So, hindi siya masyadong need ng talagang masusi like daily na babantayan mo siya. As year compounds po, talaga mag-appreciate pa rin siya. So, I believe, isa pa din po ito sa magagandang investments this time. Correct. Oo. So before anything else, gusto ko malaman kung halimbawa ba ikaw ay magpo-purchase ng isang property o unit, masasabi mo ba na for a period of time, let's say 3 to 5 years, pwede ko bang doblehin ito o magkakaroon lang ako, let's say 50% na pwede kong iangat doon sa property o depende sa akin? Actually, yung price appreciation po ng isang property, depende din po yan siya doon sa madidevelop sa area. Okay? So, syempre po, the more na mas maganda yung location niya dito sa city po, the more po na may mga mako-construct na tulad ng mga tulay, mga malls, ganyan. Na magtutulay sa iba't ibang lugar. Kasi ano po yan factor din po yan para po mag-appreciate ang isang property. So, madidepende po kasi yung interest ng itataas niya po, depende po dun sa magiging development po. 3 to 5 years from now. Ayun. Para sa mga kaabante natin na walang kaalaman or bago sa kanilang pandinig itong property investment or mas nag-i-invest sila sa ibang bagay, like for example, ano bang mga business? Yan, oo. Mga crypto pa nga yung iba dyan, no? Digital. Buy and sell ng sasakyan. Oo. Paano nyo ipapaliwanag at paano nyo sila hihikayate na mas maganda yung property investment? Regarding sa property investment po kasi, ito po kasi if ever po na you availed a property, pwede mo po itong iparent. Diba? Pwede itong pagkakitaan. At the same time, kung hindi mo naman siya ipaparent, at least meron kang safe na bubong every bagyo na, kumbaga panatag ka na may matutulugan ka po daily. Okay? So bukod naman doon, yun nga, pwedeng pumasok po ngayon yung usong-uso na Airbnb, mga staycations, especially with the promo po na binibigay po ng Pag-ibig, kung nababalitaan niyo po yung sa Expanded 4PH, di ba? We can use that as we can use that as an advantage po to mas makakuha tayo ng mga property ngayon and magamit to for yun nga, mga business po. Ayun, tama. Pero ano dapat yung mga dapat isaalang-alang bago tayo mag-purchase, bumili? Ano yung mga dapat naming tandaan? Kung halimbawa kami mga buyers. Ayan. First, of course, syempre yung talagang
yung talagang pinag-uusapan kasi yung hidden charges, yung other fees. Kasi every time na may client, ito talaga yung isa sa mga tinatanong nila. Ano yung mga other fees, di ba? Kasi ang pangit naman na mag-avail ka ng isang property tapos pagkabili mo after, nagkakagulatan. Tama, di ba? So yun po yung isa sa mga maganda pong malaman ninyo bago kayo mag-avail po. Di ba? Gusto ko lang itanong partner kapag halimbawa, mamaya, after itong FYI, Bibili bibili ka. ako ng property. Ayan, correct. Oo. Naboring Nabore ka. Wala kang paglalagyan. Wala akong Oo, paglalagyan. tama. Hindi. Ano yung mga dapat isaalang-alang? Bibili ako ng property. Dapat ba dun sa mga, like for example, regardless man kung gagawin siyang residential or business, or ano bang dapat mga isaalang-alang ko? Yun din, maganda din yun. You have to know first kung ano po yung gagawin nyo dun sa property. Di ba? Ano po yung purpose nila? Kung gagamitin nyo po ba siyang, yan nga, you are a starting family, of course, you will use it for residential. Kung ikaw naman ay nag-i-start ng business, di ba? We have to know din, para mas matulungan namin kayo, we have to know kung ano po yung purpose ninyo na gagawin dun sa property. Ayun. Of course, ano din, siguro factor din na alamin mo kung wala ba sa fault line, bahain, Isa din po yun, mga yun ganon. po. Opo. Fault line, flood-free, matraffic ba sa area? Accessible ba siya sa saan, di ba? Yun ang isa sa mga iniisip ng mga kababayan natin. Pero yung tricky part dyan, kasi nabanggit mo kanina yung tungkol sa hidden charges, di ba? Kapag kami nag-aalok sa, ikaw yung naglalakad kami, nag-alok sa'yo na ahente, no, sales representative, magaling magsalita. Like for example, mapapa-oo ka na. Pero paano mo siya mapapaamin na kung may hidden charges, paano kung halimbawa tinatakpan niya para lang umuo? May ganun kasi, di ba? Yung parang may deceiving, di ba? So, paano ba yung best way dyan para malaman kung may hidden charges ba o wala? Kasi naman pumirma na lang bigla. Then yun nga, para maiwasan natin yung gulatan na pinag-uusapan natin kanina. This is a suggestion dun sa client po, if correct, ever. yeah, if ever. Direct to the point yun na po agad tanongin. Ano po ba yung mga other fees diyan? Kasi magsasabi naman yan yung agent. Kasi hindi po pwede na cover up niya na i-cover up. Hindi, may pool naman, may gym naman. And maganda din po, ma-visit niyo siya in person. Ayan. Kasi iba din minsan ang itsura sa picture, iba yung itsura sa video. Lalo na ngayon may AI. Diba pwede mo na po i-edit ang mga videos, ang mga pictures. Visit niyo siya, maganda is totoong tao talaga yung kausap niyo, makita niyo siya in person. Diba? Kasi ngayon po sa Facebook, pwede niyo na po yan diba, nakikita niyo po sa Facebook, diba, i-meet niyo po siya. I-meet niyo po siya sa site mismo. Ayun. Okay, doon mismo sa office. Oo, diba? Kasi baka biglang may magpa-house blessing. Yun nga, Nakita hindi mo pa ba sa yun? kanya. Nag-viral sa Sir, your thoughts about it? Agree ba kayo? Totoong tao talaga na pwedeng makausap pag bibili tayo, partner. Ako kasi ang project talaga na hinawakan ko is Ortigas and Cubao ako ngayon. So, mas maganda kasi pwedeng-pwede yung mga condo property namin for Pag-ibig financing. So, halos sa karamihan kasi sa iba, ang alam kasi nila na pwede lang sa Pag-ibig, mga house and lot lang na property. Kumbaga yung si Deca, yung mga condo, pwede siya doon sa Pag-ibig housing loan. So pag Pag-ibig member, kumbaga pasok dito, Yes. plus business district pa yung Cubao and Ortigas, di ba? Yes, Malaking bagay perfect yun. po. Opo. Nowadays ba, ano yung mas practical? House and lot, condo o lupa? Alin yung mas sulit na bilhin or i-invest? Or unahin. Ayan, maganda rin. Actually, pwede tayong bumalik doon sa question natin kanina, ano ang purpose ng buyer? Okay, so we have to know first po kung anong purpose niya. Kung again, residential, for business, for staycation, ano po ba? Kasi house and lot talaga, mostly this is used for, especially mga outskirts ngayon sa around Bulacan, Cavite, these are used for residential talaga. Okay? And if we are talking about naman condo these days talaga uso po talaga yung staycations, uso po talaga ang ating mga Airbnbs, especially one of our project dito sa Urban Deca Towers Cubao. Okay? So most of our clients dyan for business use talaga. And we have naman properties po in around Batangas, Bulacan. Usually po, they use it as residential. So, pwede po nila yung i-consider kung ano po yung purpose nila bago sila mag-avail ng kung pang house and lot ba,
kung condo ba, yun. So, ganun po. Correct, oo, partner. So napapaisip ka na ba? Oo. Hindi, kasi Bilhin mo napakaganda mamaya. ng point niya kasi to be honest, yung mga condo units na yan, very flexible yan. Di ba? Pwede mong tirahan kung walang umuupa. Then kapag may umuupa naman, like for example, a week, magkano yun? You can adjust the rate depende sa Tama po. setup na ginawa mo doon na maging fully furnished siya para maging mataas yung value. Then, come to think of it, kung 1 month na may umupa doon sa Airbnb mo, May kita natin. di ba? Talagang okay na okay siya. Paano ba pumili ng property na yung mami-make sure mo na tataas yung Ayan, value? value. Correct. So, dun siya ulit papasok sa i-search mo if meron bang mga dinidevelop dito. Okay? So, yun kasi yun kasi talaga yung malaking factor kaya nag-appreciate po yung properties. Okay? I-check nyo po if may malapit ba diyang mall. I-check nyo po if accessible ba siya. So, mga I-check- palengke. mga Yes. Okay? I-check nyo po if may mga gagawin bang mga infrastructure dyan, may gagawin bang train station dyan, may gagawin bang tulay dyan. Okay? So, yan po talaga yung mga factors kung bakit nag-appreciate ng isang property po. Correct. Diba? Then, syempre sir, gusto ko din malaman in your opinion or case, ano yung sa tingin ninyo pinakamadalas na pagkakamali ng mga first-time buyer natin? Para maiwasan ng mga Oo, di ba? nanonood ngayon. Mamaya bumili si partner Raya, maiwasan niya na kagad. O ikaw, do you have any idea, sir? Shy type. Gusto ko yung yes, Just to go make ahead. sure, talagang pinasa ni sir. Ano po, yung first time buyers, yung ano nga sila, may mga buyers kasi na nagiging impulsive kasi masyadong makulit yung agent. Okay. Okay? Na sa sobrang napapa-oo sila agad, hindi na nila nadidiscuss yung ibang fees. Like yung mga terms and conditions. Yes. Ganyan. Kasi mayroon po mga properties po na sa unang ilang buwan, mababa lang yun. Monthly. Hindi po nila alam, monthly equities or monthly down payment lang po pala yun. Ayun. So hindi pa po siya pala pinapasok sa bank. Correct. Okay, tapos bigla silang hindi ma-approve sa bank. So paano ngayon yung binayad ko? Hindi naman So, pwedeng mabalik. Hindi naman pwede, non-refundable naman siya. So isa yon po sa mga pagkakamali ng buyer. So dapat malaman nyo po anong financing siya ipapasok, 'di ba? Anong interest, 'di ba? Ilang years loan terms, paano yung terms po ng equities. So more on misinformation po siguro yung pagkakamali po ng mga first time buyers. So important din po na makakuha po sila talaga ng mag-a-assist sa kanila na reliable po. Ayun, yung transparent, Transparency diba? Oo, yun ang maganda dyan. Importante yun. And these days po, with the social media, power ng social media, it's either madali siyang mapeke or madali siyang maging reliable. Okay? So, depende dun sa contents po na ilalagay nyo po dun sa Facebook page nyo kung paano siya magiging mukhang reliable. And importante yun para po makapili yung clients ng tamang agent na mag-assist po sa kanila. Ayun. Ito partner, tanong to ng karamihan. Tanong ko din to, pero I'm sure hindi mo to problema. Pwede bang mag-invest kahit limitado ang budget? Ayan, magandang Pwede naman malaman po, yan. basta limitado lang din yung monthly. Or ibabangga Depende. doon sa yan. Depende din po kasi. Pwede kang maging honest dun sa agent. Ito lang yung budget ko, paano gagawin? If the client ay nagsabi naman ng kanyang budget, ngayon, as the mag-a-assist sa kanya, as the agent po, ngayon, i-check mo din yung mga properties na pwede siyang pumasok. Ayun. Hindi naman po kasi basta-basta na, especially kay Pag-ibig, most of our clients kasi ay kay Pag-ibig po pumapasok. Okay? So, makikita po kasi agad na if yung client ay honest naman with this income, kung ito lang, we are honest naman kung ano yung pwede sa kanyang mapa-approve. Kung studio type ba, kung 2 bedrooms ba, kung 1 bedroom. Okay? So, depende kasi yung word limited kasi, depende like how limited. 'Di ba? Dun sa budget So niya. Or maybe there's a terms or financial terms na pwedeng applicable sa kanya para maging magaan. Opo. Yung kanyang monthly or down. Pwede din. Yes. Oo. Pero mas mahaba yata, di ba? Pag mas maiksi. Yes. The longer the term po, the lower your monthly is.
Okay, so kay Pag-ibig po, the longest is 30 years. And imagine, kung ikaw ay 38 years old, pwede ka pang mag 30 years loan term kay Pag-ibig. Okay? Even actually 50 Naguhulog pa ako kahit. Oo, yung tipong, gagawin ko yung mga anak ko, talagang pag-uusapan namin yan. Ganito mangyayari, after 15 years, medyo hindi ko na kaya. Ikaw naman yan, magtuloy. Sunod Pwede. naman yung isa pang anak. Pwede. Oo. Pero ano bang mas maganda, yung mga property? Mas maganda ba siyang tirhan o mas practical ba kung paupahan? Again, alam ko na sagot mo, depende kung ano yung pero sa inyo, yung sa inyo mismo, I mean, ano yung masasuggest mo? Yung sa amin po kasi, we are selling po Urban Deca Towers Cubao and Urban Deca Homes Ortigas. Si Urban Deca Towers Cubao, we see it as a good investment for rentals, Airbnb. Kasi, ayun, depende rin pala. the other property that we have po, perfect siya for both. Kasi, mag-start na tayo dyan ng 2 bedrooms na 30 square meters po, wherein it can cater po starting families. A family with 2 to 4 members, ganyan. At the same time, pwede din po siyang ipa-staycation, ipa-Airbnb. Diba? Kasi magandang location niya, may walking distance po na mall. Tapos, ang target market niya po is yung mga living in Rizal kasi wala naman po masyadong condo doon eh. And Urban Deca Homes Ortigas is one of the closest condo in that area. Correct, tama. Oo, pwede. And very accessible pa siya. Okay, so yun po yung masuggest ko doon. Tama. Kasi maraming mga working na taga Rizal na talaga sa Ortigas din nagtatrabaho. So yung mga iba dyan nahihirapan mag-commute o kung ano man. So long term ano na to, yan. Long term goal nila tong mga kuha sila ng property within that particular area, di ba? Yes, tama po. Bilang panghuli na lang, ano ang outlook ng real estate market ngayong 2026? Ngayong 2026, ano yan, actually, yung sasabihin ko, hindi naman kami expert talaga. Like, we don't have the numbers. Okay. Pero, I will just say kung ano yung na-observe ko. Okay? Just my opinion. Wala akong numbers na hawak. With my outlook, we observe it as good kasi the developers are keep on building. Okay? The government po is supporting us kasi si Pag-ibig po, ibinababa po nila ang interest nila. Actually, from 6.25% interest kay Pag-ibig, binaba po nila ng 4.5%. Grabe. Wherein, nagbumaba po yung monthly amortization po ng from 19,000 to 16,000 na lang, payable for 30 years kay Pag-ibig. So, for me, okay ang magiging outlook ng real estate, especially if nasusuportan siya ng government this 2026. Very well said. At syempre, si Sir John Vic naman, para yung airtime niya, mga kamag-anak niya, mapanood din siya dito. Gusto ko malaman, Sir John Vic, kung ano ba ang sikreto. Huwag kang kabahan, relax ka lang. At hindi siya nag-white long sleeves, nagwala lang. Tama, kailangan na yung mapasagot mo itong ating katanungan. Very syempre, briefly diba? lang. Gusto kasi malaman ng mga viewers natin na, for example, gusto nilang pasukin din itong pagiging sales representative sa isang real estate. Paano ba napapa-oo yung mga client, kasi most of the clients or most of the people na makakasalubong mo, talagang hihindi, aayawan ka, or kahit i-message mo, sisin ka lang. Paano mo nakukuha yung matamis na oo, or paano mo sila na-engage para makonvince mo silang kumuha ng property? Karamihan kasi sa mga naging kliyente ko is number 1 na ginagawa ko talaga yung build trust. Ayan, kasi paano yan? Kumbaga kung ano yung mga kung for example, meron silang mga konting problem sa kanilang requirements kung paano magkaroon. Talagang tutulungan ko sila. Tinutulungan ko sila. Wow! Diba? Ganun pa ako magdala ng isang bilang ahente para sa mga buyer ko. Correct. You have the concern, no? Yes, na ma-approvehan sila. Gusto mong makuha nila yon. Yes po. At syempre meron kang training, no? Yan talaga yung transparent dapat na walang pag may hidden charges. May hidden charges. Ganun. Yes. Apo. With that, maraming salamat sa inyong oras at sa pag-explain dahil mamaya bibili na si Jigo. Yes. Si partner kaya yun. Yan po si Yuan Valencia, ang Sales Director, at si Ginoong Junvic Olivar, ang Property Specialist. Maraming salamat po sa inyo. Correct. Baka may mga gusto kayong batiin, ha? Yes. Meron ba? Sige, go. Ikaw muna. Junvic, Sir Junvic. Binabati ko nga pala yung pamilya ko dyan sa Masbate. Yes.
Yun. Yes. And yung mga partner ko dyan sa Caloocan. Hello. Ayun. Yun. Sir? Shoutout ko yung aking Facebook page. So, kung gusto nyo po mag-inquire po regarding our properties sa Urban Deca Homes Ortigas and sa Urban Deca Towers Cubao, you may message me po dito sa, search nyo lang po Agent Yuan. Okay? Shoutout ko lang din po yung aming realty, Deca Prime Realty. So, shoutout po kay Ma'am Mel and kay Sir Rex. Then, shoutout ko din sa family ko kay Johan Takeda and Ian Nobunaga. Yun, shout out sa lahat. Yun. Samantala, ang oras po natin sa buong kapuluan, 11:50 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Sa aming pagbabalik, alamin kung ano nga ba ang science sa likod ng dessert stomach. Abangan yan mamaya dito lang sa FYI sa Abante. Hoy! Ikaw! Ikaw nga! Makinig ka! May programa na handang talakayin ang mahalagang issues ng bayan. Pakinggan ang boses ng ating mamamayan. Kasama ang veteranong mamamahayag na si Ellie Saludar. Hoy! Listen! Lunes hanggang Biyernes, 4 p.m. Dito lang sa Abante. Kasama mo! Abante Reels. Matapos ang 34 na taon mula sa una nitong paglipad sa kalawakan, natagpuan na ng Space Shuttle Endeavour ang permanenteng tahanan nito sa Los Angeles, California. Bubuksan sa publiko ang bagong Samuel Oskin Air and Space Center, kung saan makikita ang Endeavour sa kakaibang vertical launch position. Ang kauna-unahang kumpletong space shuttle stack na nakadisplay sa ganitong paraan sa buong mundo. Kasama sa exhibit ang tunay na solid rocket boosters at ang huling flight-qualified external fuel tank na ginamit ng NASA na nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng paghahanda sa isang space mission. Mula ng unang lumipad noong 1992, na kompleto ng Endeavour ang 25 misyon bago tuluyang magretiro noong 2011. Mula sa pag-abot sa kalawakan hanggang sa pagiging sentro ng isang world-class museum. Sa bawat piso, may pangarap. Sa bawat pangarap, may kwento ng sipag, diskarte at tagumpay. Mula sa usaping pera at negosyo, hanggang sa mga oportunidad at inspirasyong magdadala sa atin sa mas magandang bukas. Pera Talks. Pera, plano, progreso. Panoorin ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Dito lang sa Abante. Kasama mo. Nagbabalik ang programang FYI, mga kaabante, para sa ating kaalaman to the max. Aminin, kaya mong tanggihan ang kanin pero hindi ang cheesecake. Bakit nga ba may VIP seat ang dessert sa tiyan? Para sa detalye ng balita na narito naman ang FYI report ng sweet na si Ace Santos. Busog na, pero may space pa rin para sa cake? Welcome sa Dessert Stomach. Raise your hand mga kaabante kung nasabi mo na ang linyang ayoko na, busog na ako. Pero paglabas ng ice cream o chocolate cake, ay, isang slice pa nga. Yung para bang may secret compartment ang tiyan, pero in reality, wala naman. Well, ang may pakana ang ating utak. Ayon sa mga pag-aaral, may tinatawag na dessert stomach o sensory-specific satiety. Ibig sabihin, nagsasawa ang utak natin sa parehong lasa ng ulam o yung parang umay ba. Pero kapag may bagong bida sa eksena tulad ng sweets, creamy at chocolatey, para nagre-reset ang excitement ng ating taste buds. Kaya
biglang may gana ulit. Mas interesting pa, natuklasan ng mga researcher noong 2025 na kahit busog na tayo, may mga nerve cells sa utak na naglalabas ng beta-endorphin, ang feel-good chemical kapag nakakita o nakakain tayo ng matatamis. Kaya parang sinasabi ng utak natin na busog ka na, pero deserve mo yan, bestie. So, hindi totoong may second stomach para sa dessert, ha? Ang meron ay first class passenger, ang cravings. Pero easy lang, ha? Dahil kung laging dessert muna bago diet, baka hindi lang cake ang lumaki, baka pati na rin ang tiyan mo. Kaya sa susunod na sabihin mong may hiwalay akong tiyan para sa cheesecake, alam mo na, hindi ang tiyan ang may kasalanan, kundi ang utak talaga ang certified na sweet tooth. O mga kaabante, isa namang kaalaman ang natutuhan natin to the max. Astig, di ba? Para sa FYI, A. Santos Abante. Ayun. Guilty ako doon, partner. Sweet Kahit tooth, no? hindi na ako kumain ng rice. Ayan. Basta. Basta may matamis. Oo, Cakes, dark mga ganyan. chocolate no? cake. Cupcake. mga Ikaw din ganyan. ba? Ano Mahilig ako ka eh. sa... Hindi ako sweet tooth, masavory ako eh. Oh. Mga sabaw-sabaw, mga ganyan. Maalat. Oo. Naku, mukhang gutom ka na. Hindi naman. Maraming halian na. Samantala, mula sa mga trending topics, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan, mga trivia pati na food at travel tips, at iba pang makabuluhang usapin, FYI lahat yan, sagot na namin, mga kaabante. Abangan ulit kami sa susunod na episode, same time, same vibe. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang po ang DWAR Abante Radio. FYI, ako si Raya Capulo. Another FYI sa ngalan ni Francis Falve, ako naman si Jigo Postolero. And for your information, ito ang FYI. Total Ay, tuloy-tuloy na tayo mga kabante sa ating paglilingkod. Magandang balita mga kaabante! Parami ng parami ang platform kung saan pwede mo kaming mapanood. Dahil ngayon, ang Abante Billionario Group ay nasa SkyDirect na. Hanapin lang ang Channel 13 para sa Billionario News Channel at Channel 40 para naman sa Abante Teletabloid. Patuloy